Okay, we're live again. Inulit ko lang po yung live natin. May problema daw sa audio dito sa unang video natin. So, pakisabi na lang kung hindi malinaw ang boses ko. So, ang topic natin, 10 health problems pag nagkakaedad. Okay? Pag edad 40, pwede na maramdaman tong health problems. Pero pag 50, 60, lalabas na itong 10 sakit o pagbabago sa katawan na panghihina. Tingnan natin, ano tong 1 to 10, ha? So, number 1 problem, pag nagkakaedad na, pagbabago sa puso, sakit sa puso, at arteries. Hindi natin alam, pag tumatanda tayo, mas tumitigas na yung puso natin. Hindi na siya ganun kalakas dati, kaya mas hirap tayo huminga, mabilis na yung heart rate natin, magugulat kayo, mas high blood na. Pati yung mga arteries natin, yung mga ugat natin, mas matigas, kaya mas high blood na yung mga tao. So, yan ang binabantayan. So, kailangan natin regular exercise, diba? Yung diet na lagi ko tinuturo, bawas baboy baka, tigil sigarilyo, sapat na tulog, at maintenance medicine kung kailangan. Kasi yung puso nga, nagbabago. Mas hirap pag tumatanda tayo. Number 2, health problem. Pag nagkakaedad, mas mahina ang bones, joints, and muscle. Diba? Pag bata ka, tigas ng buto natin. Kahit matumba ka, walang problema. Pero pag nagkakaedad, yung buto natin, mas mahina na siya. So, humihina yung bones natin. Kaya nga ang payo natin, bago mag 30 years old, dapat kompleto na kayo sa vitamin D at calcium. So pag wala pang 30 years old, dun na kayo kumain ng maraming gatas, dairy products, calcium supplement, broccoli, salmon, tofu. Basta may mga calcium, dilis para tumigas na yung buto. Kasi pag matanda na, 40, 50, 60, numinipis yung buto. Kaya pag natumba ang may senior, pwede siya biglang bumagsak. Diba? At pampatigas ng buto, konting exercise, konting weights, 4 pounds, 5 pounds, walking, jogging, lahat yan. Kasi mas natatagtag yung buto, mas tumitigas siya. Okay? So yung muscle din, lumiliit pag tumatanda. Number 3, problem ng nagkakaedad na dumarating to sa lahat sa atin, 40, 50, 60. Mapapansin nyo, nagbabago ang panunaw natin. Yung tiyan natin, hindi na pareho dati. Like ako, pag bata ako noon, kahit anong kainin mo, di ba? Fried chicken, oily foods, kahit sisig, lahat okay. Ang bilis natin kumain ng bata, pero pagdating ng edad 50, 60, nako, pag kumain kayo, parang ayaw na bumaba dito, hindi na matunawan, naiimpatyo na. Bakit? Pag tumatanda, nababawasan ng laway. Humihina ang galaw ng esophagus and stomach. Maraming panghihina. Pati digestive enzymes nababawasan. So, kailangan pag mas matanda na, mabagal na ang kain. Mas malalambot na kinakain, hindi na pwede oily. Kailangan na prutas, gulay, kailangan na mas maraming tubig. Bago kumain, dapat may tubig na mainit na. Ako nga ngayon, napapansin ko, pag malamig na tubig, parang ayaw bumaba parang tumitigas siya. I-try nyo. Pero pag mainit na tubig, umpisahan mo, kailangan mabasa muna itong daanan bago unang subo. Pag bumaba na yung pagkain, bago lang tutuloy yung pagkain. Kasi nga, pag tumatanda, mabagal na ang bituka. Tapos yung pagdumi, mas mabagal na rin. Yan ang pagbabago. Lahat mararamdaman to pagdating na sigurado ng 60, 70 years old. Number 4 out of 10 na pagbabago pag may edad, pag-ihi natin, iba na rin. Diba? Yung dati, madalang tayo umihi. Diba? Ngayon, every hour, ihi ng ihi. Sa gabi, gigising 1 beses, 2 beses para umihi. Pagka-ihi mo, naiihi na naman. Bakit? Yung bladder natin, yung pantog, mas lumiliit. Maliit na lang. Dati, kaya 500 cc ng ihi. Ngayon, 200 cc na lang. 100 cc, naiihi na. Kumbaga sa goma, mahina na yung
yung pag-contract ng bladder. Tapos hindi pa maubos lahat ng ihi. Pagka-ihi mo, may natitira na mga 80 cc urinary retention, mamaya. Kaya ang tip ko sa inyo, pag ihi nyo, maghintay kayo 30 seconds, umihi ulit. Huwag muna tatayo sa toilet. Ihi, pahinga, ihi ulit. At least 2 beses iihi tayo. So, maintain a healthy weight para dyan sa pag-ihi. Number 5, importante din yung utak natin at yung memory. Humihina po pag tumatanda tayo. Okay? Mas nakakalimutan na, hindi na alam yung sasabihin. Alzheimer, saan ba iniwan yung cellphone, yung gamit. Kailangan more circulation para sa utak, diba? So, for more circulation, exercise, mentally active, talk to friends, diba? Kailangan may kinakausap para walang depression, mag-volunteer, gagamutin yung high blood, high cholesterol, diabetes. Gamitin ng utak para hindi mapurol. Kung utak, parang muscle yan. Pag di mo ginagamit ng utak, kaya kahit mag-retire, gawa ka pa rin ng gawa. Usap ng usap. Pag walang kausap, matutuliro yung utak. Number 6 out of 10, nanghihina. Siyempre, mata and tenga, obviously. Hindi na makakita sa gabi. Sa gabi, lalo na pag madilim, di ba? Hindi ka na makakita, baka matumba ka. Kaya lagyan ng ilaw sa gabi. May konting night light para hindi ka mabangga, hindi ka matumba. Pag matanda, wala na ring balance, di ba? So, kulang pang-dinig natin, mahina na. May katarata pa. Nag-audio, may problema sa hearing loss, di ba? Check up sa mata, check up sa tenga. Okay? Number 7, ito importante. Ipin. Huwag niyong hahayaan na mapingot at mabungi ang ipin niyo. Kasi oras na mabungi tayo, tapos mahirap magpustiso o maglalagay ng implant. Oras na maubos yung ipin natin, magkukulang ang nutrisyon natin. So, paano kakain? Wala ka nang gana kumain, hindi ka na makanguya. So, pag walang ipin panguya, ay lalong manghihina yung katawan. So, kailangan check up, toothbrush, floss daily. Number 8, pag tumatanda, syempre kukulubot. No? Wala tayong magagawa dyan. Kukulubot, makakalbo, mamumuti ang buhok, ang balat, nangingitim dito, mabilis maggasgas. Syempre, nababawasan yung mga collagen. Less fatty tissue, less elastic, maraming wrinkles, maraming age spots. Ayan, wala naman akong makeup. Maraming skin tag, yung mga balat-balat. So, maligo, mild soap, moisturizer, mag-sunblock, masyado magpa-araw, tapos maglo-lotion. Sabi ko, kahit murang lotion, kahit ano lang, Johnson, kahit anong lotion gusto nyo. Basta kailangan, kasi pag tumatanda, kulang na nga oil natin, nagda-dry na lahat yan. Dry. So, lagyan ng lotion. Gusto nyo yung mga moisturizer? Pwede. Pero hindi naman kailangan ganun kamahal. Number 9, nangyayari pag may edad, tumataba. Lumalaki ang tiyan, lumilit ang muscle, paano, mabagal ang metabolism. Tandaan nyo, kung bata kayo, kaya mo kumain 2 platong kanin, tsaka ulam, di ba? Every day. Kasi bata ka, marami kang energy requirement, mabilis galaw mo. Pag matanda ka na, hindi na pwede 2 platong kanin, tsaka maraming ulam. Dapat kalahati na lang, half cup rice na lang. So, mas matanda, mas konti ang kakainin mo. Kung hindi tataba ka na. So, less food, more water pag tumatanda. Less carbohydrates, konti na lang yung carbo, more protein para lumakas. And number 10, pag tumatanda, syempre, mahina na sa sex, pagtatalik, alam nyo na yan. Pag lalaki, impotent na, hindi na kaya, masakit na ang likod. Pag babae, pag menopause na, wala nang vaginal dryness, mahirap na magtalik, masakit na ang katawan, mas matagal na malabasan ang lalaki, babae. So, yan talaga, kasama po yan. Nagbabago hormones. Yung lalaki, bumababa din. Alam ko maraming magyayabang na okay pa sila, pero iba yung yabang sa social media, iba yung actual eh.
So, magpa-check sa urologist ang lalaki kung may problema, sa OB-GYN ang babae. So, para gumanda sex performance, huwag magpapataba, regular exercise. Pag matanda na, pwede naman holding hands na lang o magkasama na lang, di ba? So, aabot rin sa ganung stage, hindi natin maiwasan talaga. Kung bata yung iba, araw-araw, nagtatalik, pero pag matanda na, baka once a week, once a month, o once a year. So, regular exercise, yan po. Yan po ang 10 pangyayari kung may edad. Actually, wina-warningan ko kayo ng maaga para maaga pa, maagapan na. So, habang kayo ay wala pang 40 years old o 50 years old, doon na kayo mag-exercise. Para at least yung mga muscle na na-build nyo, pag tumanda kayo, merong matitirang muscle. Kasi kung nung bata pa, mahina na, medyo lampa na. Pag matanda na, mahirap na makahabol at makarecover. Sana po nakatulong itong tips natin. Ingat po palagi. God bless po sa inyo. Okay, thank you so